Hello po! So for this video ay pag-uusapan po natin si differential calculus. But bago po natin ito pag-uusapan, especially po sa mga bata dyan na kumukuha po ng engineering na kurso, ay pagdating po natin sa first year ay meron na agad tayong differential calculus. Advice ko lang po sa inyo para hindi po kayo mahirapan ay kailangan nyo pong magkaroon ng very good foundation sa algebra at saka sa trigonometry. At saka pinaka-basic po yun dapat alam po natin para po mas madali na lang ang differential calculus, integral calculus, differential equations, advanced maths, so on and so forth. For now, ay pag-uusapan natin si differential calculus. Meron tayo dito si power rule at ito po ang kanyang formula. Mostly po sa mga estudyante sa atin, pag meron pong du dx, sa last part, tinatawag po natin yan na chain rule. But basically, power rule po ito. So, dito sa formula, we have the derivative of u to the n is equal to n times u, n minus 1 du over dx. So, basically, sa formula pa lang makikita natin yung n dito, ito siya, itong n, inilagay lang natin yan dyan sa katabi. Magiging coefficients siya ni u at saka n minus 1 natin du over dx. Okay? So, we have here a function para meron tayong example para sa inyo. Ayan. So, we have here a function of x is equal to 1 over x raised to negative 2, everything is raised to negative 1. So, dito po, isi-simplify po natin muna ang function na to bago po natin or bago po tayo mag-derive or bago natin siya i-derive. So, paano po yun? So, yun po gagamitin natin yung nalalaman natin sa algebra. So, una ay i-simplify po muna natin itong ating function. So, itong x raised to negative 2 na nasa denominator, dadalhin natin siya sa numerator. At whenever po dadalhin natin ang isang x raised to, for example, dito negative 2, dadalhin natin sa numerator, yung x raised to negative 2 ay magiging positive. So, for example naman, x raised to 2 lang siya, walang negative, pag dadalhin natin siya sa taas, ay magiging positive. So, bale, magiging, if meron tayong 1 over x raised to 2, magiging x raised to negative 2 po yan. So, kung 1 over x raised to negative 2 naman, dadalhin natin siya sa numerator, magiging x raised to 2. Bali, ang nag-change lang po ay yung operation natin sa ating mga exponent. So, ganun. So, erase muna natin yan. So, isi-simplify natin siya by, ilalagay natin siya sa taas. So, magiging x raised to 2, ayan, raised to negative 1. So, ito, yan, ma-apply na natin yung properties of exponent. So, itong negative 1 na to, imo-multiply lang natin sa x raised to 2. So, imo-multiply natin siya dito sa 2. So, if imo-multiply natin yan, okay, magiging x raised to negative 2. Kaya 2 times negative 1 is of course negative 2. Yan, simplified na siya. So, ang gagawin natin ay titake na natin yung derivative ng function natin. So, based po sa formula sa taas, okay, punta tayo sa taas ito, based po sa formula natin, okay, u to the n is equal to n minus 1 du over dx. So, yung u po natin dito ay si x, okay, this is our u, and this is our n. So, ang gagawin, yung n natin, yan, so si negative 2, mapupunta dyan. Tapos yung ux, copy lang siya. Tapos n minus 1, so negative 2 minus 1 dx over dx. Because si u po ay si x. So, rewrite ko dito, no, yung formula. So, yung u to the n is equal to n times u, n minus 1, du over dx. So, susundan lang natin itong formula na to. Ayan. So, makikita nyo, itong n natin, ayan. Tapos, yung x natin ay si u. Ayan.
Tapos yung n minus 1, ito. Tapos yung du over dx ay naging dx over dx kasi nga yung u po natin ay cx. Now, meron na po tayong answer. Copy na natin sa negative 2. Negative 2 minus 1 is negative 3. Copy lang natin sa x, tapos negative 3. Of course, dx over dx ay magiging 1 po yan. Multiply lang natin ng 1. So, of course, pag i-multiply natin ng 1 is itself. So, meron na po tayong answer na negative 2x raised to negative 3. Or para po formal yung answer natin, we can write that one as negative 2 over x raised to 3. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na if we will bring this one to the denominator, yung operation ng ating exponent ay magiging opposite niya. So, kung negative, magiging positive. So, ito na po yung final answer natin. Negative 2 over x cubed.